Good morning, Aling Yusek. Claire, Mamili lang po pasok. kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Desisyon po yan Desisyon ng House po of yan. Representatives. Alam naman namin eh. Alam namin. Decision po yan. Yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano man ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman Barzaga ay sinuspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpataw ng suspension ay sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos na maraming kaalyado sa Kamara dahil doon sa pagiging critical niya sa Presidente. Ano po masasabi ng palasyo? In other words, sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya, mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kung disinformation pala ang dahilan ng suspension, dapat matagal ka ng tananggal dyan. Ikaw ang pinakamaraming disinformation eh. Yun nga lang sinabi mong nag-resign eh. Hindi pala nag-resign, tinanggal nyo pala. O, di ba? Disinformation yun. So, ibig sabihin nun, ikaw ang number 1 dapat tanggalin dyan. Kung yun ang sinasabi mo, na dahilan ng suspension. Pilipinas. Yusek, good morning po, Yusek. Yusek, is the government considering na maglabas ng reward o pabuya para mabilis na madakip si dating Congressman Saldico? Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-consider. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Pero naniniwala po ang palasyo na malaki may tutulong kung sakaling maglabas ng reward para madaling ma-locate and eventually ma-arresto na si Saldico? Oh, ayan. No. So, ayan po ang dahilan ni Aling Claire para po daw, kung bakit daw. Kasi sinasabi niya, alam mo na, dinepensa na naman niya si Marcos na kung bakit siya pagkatanggal o pagkasuspend ni Congressman Kiko Barzaga, di ba? Pero ito, pag-usapan pa natin itong isang matindi ito. Ito. November 28, naglabas na po ang ICC ng kanilang desisyon denying yung request po ni former President Rodrigo Duterte for an interim release. My first question, ikinagulat nyo ba ito at anong reaction ninyo po sa naging desisyon po ng ICC? Hindi na po tayo nagulat doon sapagkat matagal ko na sinasabi na yung ICC, kung baga sa basketball, forcing through siya, pumasok siya kahit wala siyang jurisdiction. Madaling sabi, from the very inception, talagang gusto niyang ikulong at i-trial at i-convict itong si Presidente Duterte. Kaya pati yung mga pangangatwiro niya puro kabalbalan Like for instance, sasabihin nila na hindi naman daw necessary na bigay siya ng release sapagkat daw yung kanyang circle of influence considering na naging mayor siya ngayon at vice presidente, madali sabi baka daw yung mga testigo. Sabi ko, teka muna. Presidente na nga siya noon nung lumabas yung mga testigong yan nang dinimanda. Wala siyang ginawa. He did not lift a finger. Paano niyo sasabihin na merong risk, merong panganib ngayon? Malayong malayo. And then sabi nila, sabi niya, hindi naman nila naprobahan na unfit siya for trial. Sabi ko naman, teka muna, bakit siya magpuprove na unfit siya for trial? He is in a contained, controlled environment. Wala siyang access dun sa mga pasilidad na mga test sa kanya na talagang kung anong sakit niya ba talaga. Ang meron noon ay ang ICC dapat
Noong pa, ginawa na nila yon. Tapos sasabihin nila, hindi mo naman naprobahan. Kayo ang dapat pagprobahan na fit for trial yung akusado. Kaya lahat yan, puro kabalbalan ng mga katwiran nila. Talagang gusto lang nilang tuhugin itong si Presidente Duterte. At kasama ang gobyerno dyan. Kasapakat nila ang administrasyon. So, attorney, you're saying politically motivated po itong ginagawa ng ICC sa ating dating Pangulo? Apart from that, meron din silang personal na agenda dyan. Kasi Yan. right now, questionable ang kanilang existence. Tinanggalan sila ng mga suporta ng Estados Unidos, may mga umaaklas na sa kanilang grupo. Katunayan, di ba, yung mga malalaking bansa, hindi naman mga miyembro sa kanila. Russia, hindi miyembro. Ang Amerika, ang China. Kaya kailangan ipakita nila. Ginagawa nilang poster boy itong si Yon. Presidente Duterte kasi sila ay binabatikos na wala naman silang hinuli, inaresto at nilitis na puti. Puro itim, puro black. Okay. Kumuha sila ng brown. Okay. Nagegets din nyo, yun talaga ang totoong nangyayari ngayon eh. Hindi nila mabitaw-bitawan si Pangulong Duterte, ginagawa nilang poster boy si Pangulong Duterte para magkaroon pa ng saysay yung kanilang opisina, ika nga, yung kanilang institusyon. Kasi pag wala na nga eh. Ngayon, meron silang bentahe, ika nga. May bentahe sila doon sa ibang mga bansa na suportahan. Kasi hindi naman sila fini-finance ng kahit na sinong gobyerno. Yan po'y tulong lang. Hindi po parte, makakalaho natin ng ICC, parte ng Netherlands. Hindi po ha. Yan po ay independent po yan. At yung iba't ibang bansa ang sumusuporta sa kanila. Ibig sabihin, hindi ko nga maintindihan, para tayong tanga. Ganyang kawalang niya itong Marcos na ito. Ibinigay itong ating dating Pangulong Duterte sa isang walang saysay na institusyon. Wala na Amerika dyan, wala na China dyan, wala na Russia dyan, wala na. Ibig sabihin, walang saysay yan. Ano lang yan eh, yung mga Timbuktu, ang nasasakupan yan, yung mga, kahit yung ibang African countries, nagagalit na nga dyan eh. Umalis na rin dyan eh. Eto lang tayo, para tayong tanga, na para bagang ang ginawa natin, nagpasakop tayo. Alam mo yun? Tayo yung kumalas sa Amerika, kumalas sa Espanyol, kumalas sa Japan, ito nung ating kasaysayan, para maging independent. Tapos ito tayo ngayon, magpapasakop tayo sa isang, hindi nga bansa, isang institusyon at sasabihin nasa ilalim nyo kami. Litisin nyo yung mga gumawa sa amin ng masama. Doon pa lang, grabing colonial mentality nating mga Pilipino. Totoo, sobra yung colonial mentality natin na kailangan magpasakop tayo sa kanila. Mga tarantado ba kayo? Alam mo, ito yun makinig kayo. Hindi naman nung sinabi ni Pangulong Duterte, hindi siya kaharap. Sabi niya, litisin niyo ako sa sarili kong bayan. At ang pagkasabi niya pa nga nung bago siya maging presidente, naniniwala ako makukulong ako. Naniniwala ako na ko sa ating bayan. Makukulong ako, uusigin ako dahil sa gagawin ko sa bansan to. Sinabi niya yan yung kanyang during the campaign. Ang hindi ko maintindihan, itong ating bansa na walang kakwenta-kwentang ICC. At ngayon, ginagamit na poster boy si Pangulong Duterte para makahuthot ng pondo sa iba't ibang bansa. Sasabihin nila, meron pa kaming importansya dahil meron isang matinding akusadong naandi dito sa amin na si Rodrigo Roa Duterte na isang mamamatay tao, inaakusahang mamamatay tao. Salbahin natin ang Pilipinas. Ganyan yung propaganda ng mga gago na yan eh. Sorry pero gago talaga eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan natin magpasakop. Yung hustisya sa Pilipinas, ipinapasakop natin sa kanila. Ito'y insulto. Pasensya na po Supreme Court, sana po gumalaw na po kayo. Maawa po kayo sir, mga ma'am. Ito ay insulto sa inyo. This is an insult to our Supreme Court.
Ako may tiwala ako sa Supreme Court eh. Ako talagang nananalig ako na ang ating bansa ay may pag-asa dahil sa Supreme Court. Nananalig ako dyan. Nire-respeto ko yan. Hindi ako naniniwala na sila'y kontrolado dahil marami po sila dyan. Sila po yung mga honorable na pag nag-iisip pagdating mo sa mga kaso sa Pilipinas. Hindi po sila nai-impluwensya ng mga politiko. Ako naniniwala pa rin ako. Meron pa rin akong pag-asa na nasa Supreme Court yan Maaayos. Kaya nga ito'y isang insulto sa Supreme Court na ipadala ang ating, kahit sino pa yan, kahit sino pang kriminal natin, kunwari assuming kriminal, ipapadala mo sa ibang bansa para usigin, katarantaduhan yun. Kahit kriminal pa ya. Ito nga, hindi nga ito kriminal Ito ay dating presidenteng nagpatupad lamang ng isang matinding paglaban sa droga. And yet, ginanito nyo. As a matter of fact, gumawa ako ng reels tungkol dyan at sinabi ko nga, dahil sa ginawa nyong yan, paano pagaganahan yung mga susunod na pangulo? Sasabihin nila, ano lang tayo, chill lang tayo. Bakit? Tangina, baka mamaya pag nanalo yung kalaban natin sa susunod, ipakulong tayo Padala tayo sa ICC. This is a wrong, parang, ang tawag dito, precedence na nangyari ito. Kasi kung sino man yung uuupong presidente, nenervyos yun Sana kung si Sara Duterte, walang nervyos yun. Matapang yun. Pero kung ibang presidente, matatakot Sandali. Hindi ko kakalabanin ng oligarch. Hindi ko kakalabanin ng mga media. Hindi ko kakalabanin ang simbahang mga korap. Hindi ko sila kakalabanin. Bakit? Delicates ako. Kaya chill lang ako. Baka mamaya manalo yung kalaban ko sa susunod na eleksyon. Gamitin tong ICC para ipadala ako doon at ipatapon ako doon. Masama talaga ito, sir, mga ma'am. Masama itong ginawa ng Marcos administration na to. Ito'y pagbebenta ng ating sovereignty. Ika nga. Soberanya. Ito'y maling-mali. Maling-mali po. Hindi nga tayo membro ng ICC. Nagpadala tayo ng membro ng citizen natin. Anong katarantaduhan yan? Di ba? Kagaguhan Parang ganito ha. Ibibigyan ko ng example. Pamilya. Merong kang tarantadong anak. May pasaway ka, meron kang black sheep parang si BBM, ganun. Gagawin mo, kakausapin mo yung kapitbahay mo. Pwede ba? Idisiplinahin nyo na lang yung anak ko. Ibigay ko sa inyo yung anak ko. Disiplina. Kayo nang bahalang magdisiplina. Anong tawag mo doon sa tatay na ganun? Anong tawag mo doon sa pamilyang ganun? Na ibinigay yung anak mo sa iba para sila na bahala. Kayo na humatol dyan, kayo na. Anong klaseng pamilya meron ka pagka ganun? Ano? Pamilya ni Marcos. Gago! Ganyan na ganyan ang ginawa. Sana nga man lang kung halimbawa lamang halimbawa, pwede mo ibigay sa lolo mo, ayun sa tatay mo. Sasabihin mo, doon ka na muna sa lolo't lola mo kasi pasaway ka. Kamag-anak yun. Yeah? Hindi Hindi na nga tayo membro, binigay pa natin. Ano kagaguhan yun? Sana kung hawak tayo, halimbawa, yung dating Hong Kong, hawak ng British, di ba? Ibinigay sa British Kahit alam natin, bawal din yun, di din tama yun. Mali din yun. Pero sana man lang kung ganun yung may relasyon tayo Wala tayong relasyon sa ICC, bibigay mo. Anong kagaguhan yan, mga brad? Di ba? Yan ganyan kademonyo itong gobyerno to. Kaya bantay-bantay tayo mga kababayan dahil alam nyo naman, etong gobyerno to, alam ko may balik ito sa kanila May balik ito sa kanila in the future. I do not know when and how, pero always remember
hindi natutulog ang ating Panginoon. Nakikita niya yung gumagawa ng injustice sa mga tao. Kaya nga dapat maging ano tayo we stick to the truth and justice, 'di ba? Dapat hindi tayo nagdedehado ng ating kapwa. Dahil pag tayo nagdehado ng ating kapwa, maaring makalusot ka sa hustisya dito sa lupa pero hindi ka makakalusot sa hustisya sa langit. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na ating upload ng video. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.